Eto po pag-usapan natin, ha, napakaimportante nito at kinuha ko yung mismong sinabi ng China. Kasi meron pong lumalabas na balita, meron pong nalalaman ng China, eh. Ang nakakapagtaka, bakit gustong itago? Dahil may kumakalat po na si PRRD ay humingi ng asylum sa China pero hindi pinayagan. Okay? Pakinggan na po muna natin kung ano mismo ang sasabihin ng China. 我愿特别指出， Hmm. 杜特尔特先生赴香 Naintindihan ninyo? Basahin ko. I would like to point out specifically that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was a private vacation. China po ang nagsasabi. 港系私人度假行程，中方从未收 China has never received, highlight, never received a so-called application for asylum from the former President Duterte and his family to the Chinese government. Maliwanag. Ang nagbalita nino, News 5. China yung nagsalita. Maliwanag na, di ba? Kasi mayroong kumakalat na si PRRD raw ay nanghingi ng asylum. Hindi po totoo yan. Kasi talagang gustong umuwi ni PRRD. Dahil, naalala nyo yung event nung sa Hong Kong Sunday. Okay? Sabado pa lang nandoon na kami. Actually, Friday night ata yun eh. Ba't hindi ko na maalala exact date. Sabado pa lang, alam na namin na huhulihin na si PRRD. At may mga nagsasabi nga sa kanya, huwag ka nang umuwi kasi ipahuhuli ka at bibit-biting ka na sa ICC. Si PRRD, gusto pa ring umuwi. So, hindi totoong nag-seek siya ng political asylum sa China. Fake news po yan. China mismo ang nagsabi. Ito, maliwanag. Kaya again, ito ang kinuha kong video para maliwanag po. Ito kasi ang problema. Tatandaan natin, ang Duterte po ay laging kinokonek sa China. Ngayon, ito ay lantarang fake news. Kapag tahimik dito si Claire, pag tahimik dito ang Tricom, pag tahimik dito sila Paduano, Abante, kung sino-sino dyan sa Tricom, na lantaran, na fake news po. Actually, parang tinatago pa nga ito na nagpapasahan na sila ngayon eh. Dahil ito, lantarang fake news. Bakit tatahimik kayo? 'Di ba sabi nyo, ayaw nyo ng fake news? Bakit yung mainstream media, lintik na mainstream media yan, binalita yan without checking? Di ba fake news yan? Bakit hindi ninyo imbestigahan, Claire, Tricom, yung mainstream media nagbalita niyan? Pakita nyo nga hindi kayo double standard. Ipakita nyo nga na hindi kayo ipokrito. Pakita nyo hindi lang mga vloggers ang kinakayan-kayanan ninyo. Ipakita nyo pati mainstream media kaya nyo. Kasi sila nagbalita niyan eh, na nag-seek ng asylum si PRRD sa China. Alam mo, sa taong bayan ito masasabi ko, pilit kasi nilang dinidikit si Tatay Digong sa China. At pag tahimik itong mga ito at hindi sila nagsalita, anything na news about China, any news or about China or paninira about China or i-connect si PRRD sa China, wag na kayong maniniwala. Ito na po proof oh, talagang dinidikit lang si PRRD sa China. Nagigets nyo na? Lahat na lang siguro. Lahat ng bagay, ididikit kay PRRD at China. Ito, napatunayan ninyo. Galing mismo sa China. This is fake news. And we know it. Kasi kami nga yung kasama ni Tatay Digong sa Hong Kong eh. Walang planong magstay si Tatay Digong doon. Sa katunayan, alam na namin. Gusto nyo, I am willing. Kung papatawag, I will show this, yung text message. Alam na namin kung kailan ang uwi ni Tatay Digong. May nag-aabang na nga sa airport eh. So, walang plano talaga si Tatay Digong mag-asylum. Diba? So, everything, anything, all about China and PRRD, fake news. Wag na po kayo maniniwala. Ito na po katunayan. Idinidikit lang. 到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中 For those so-called insiders who make things up or have ulterior motives, we hope that media friends, eto nakakahiya, salot eh. Yang mga media, salot. Nakikita nyo lumalabas na balita ngayon sa Netherlands, di ba? Galit na galit. Ha? Panurin nyo. Yung mga kababayan natin doon, na mahal si Tatay Digong, galit sa mainstream media. Napapanood ko eh. Bakit? Siguro nakikita nila, ito mga to, fake to. Iba yung nangyayari, iba yung balita. Di ba? Kayo maghanap. Hindi ko po kayo binibigyan na magalit. Nakikita ko, napapanood ko, galit sila eh. Galit sila doon sa mainstream. The same feeling na nangyari
no, nangyari diyan sa KOJC nung pinasok. Yung taong bayan galit sa ibang mainstream media. Bakit? Nakikita namin yung nangyayari, iba binabalita nila. It's happening before their eyes. Kikita nila. Pero iba balita. Same thing nangyayari dyan sa Netherlands. Iba yung balita. Kaya nagagalit yung mga nakikita ng mga kababayan natin dun eh. Di ba? Sana itong mga ito, tigilan nyo na yung pagiging ipokrito. Fake news kayo ng fake news. Fake news kayo ng fake news. Ito nakakahiya oh. We hope that media friends, galing from the so-called, sakit to eh, yung so-called insider, merong masamang motibo from media friends. Sana itong mga politiko natin na banggit ng about fake news, huwag kayong ipokrito. Tingnan nyo rin itong mga to. Pagpatungkol kay Tatay Digong, tahimik kayo. Pagpatungkol sa fake news na binibira kay Tatay Digong, iyakin ba kami? Hindi naman ah. Diba? Binabanatan si Tatay Digong. Sumbongero ba kami? Pag binanatan yung amo nyo, fake news. Ito, lantarang fake news. Wala kayong ginagawa. Napaka-ipokrito ninyo. 生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望 Will carefully make their own judgments and not take any truths from what they are saying. Yan, pinagbabala pa. Mag-iingat kayo sa media. Mag-iingat kayo sa mainstream media. Gusto nyo ng katotohanan? Ito, lantaran. Gusto nyo ng katotohanan? Pag may napanood kayo, double check nyo, tingnan nyo muna sa SMNI. Kasi hindi magbabalita ng bias ang SMNI eh. Check nyo muna. Diba? Ito kumalat to. Hindi man lang chinek ng mainstream media. How unprofessional. 媒体朋友们认真甄别，切勿轻信。 Alam mo, China walang natanggap na asylum application mula kay Duterte, Foreign Ministry spokes. Diba nakakahiya tayo? Nakakahiya tayo, no? Nakakahiya gobyerno natin, nakakahiya yung pulis, kinidnap, nanunood ng tao ang buong mundo, ang dating presidente, nakakahiya yung media natin, dinadamay pa yung ibang bansa para lang maidikit, no? Wala na akong paniniwalaang balita patungkol kay PRRD at China. Wag na, pati media, walang yagballs. Nakakahiya tayo sa nangyayari ngayon. Pero alam mo, ako'y natutuwa. Someday, ipapahiya, ako naniniwala ako, ipapahiya ni PRRD ang ICC. Kasi this is political. Naniniwala siya na political itong ICC. At hindi ito talaga korte na para magdi-decide according sa batas. Wala naman silang soberanya sa Pilipinas eh. So maybe this is a blessing in disguise na rin. Andyan si Tatay Digong. Ako naniniwala, pag binarabara niya ang ICC at nasira niya ang credibility ng ICC, even Trump or yung mga kilalang political leaders sasaludo rito kay PRRD. Believe sila dito. You know why? Eto, pasensya na, hindi ko po binabastos si Tatay Digong. But this is reality. May bayag si Tatay Digong. Matanda na pero handang magsakripisyo. Hindi takot, hindi duwag.